Kapatid, sandali lang, huwag munang scroll. Paano kung yumaman ka bigla ngayon? Ngayon mismo, maraming pera, negosyo, properties, savings. Yung tipong secured na yung future mo. Pero mawawalan ka ng buhay. Aming tao po kasi nakakala na kapag marami na silang pera, magiging okay ng lahat sa buhay nila. Pero nakakalimutan nila ang tunay na kayamanan. Ano po yun? Mabasa po natin ang isang parable o talinhaga sa Book of Luke chapter 12 verse 16 to 21. Is a parable of the rich fool. Ano po? May isang mayamang tao po kasi na masagana ang ani. At sinabi niya po sa sarili niya, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki pa. Ang plano niya at focus niya sa sarili niya, sa yaman niya, sa future at comfort niya. Pero sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos sa kanya, doon sa verse 20, sa Luke chapter 12 verse 20, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Bago po ito, kapatid, may taong lumapit sa Panginoong Hesus tungkol sa mana o inheritance. Kaya nagbabala po ang Panginoong Hesus laban sa kasakiman. Sabi niya po sa kanilang lahat sa Luke chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ibig sabihin po kapatid, hindi po pera ang nagbibigay ng tunay na buhay, kundi tangi ang Panginoong Hesukristo lamang. At ano po mga mensahe at turo ng pahayag na ito ng ating Panginoon? First, that earthly wealth is temporary. Ano po? Lahat po ng yaman dito sa mundo ay maiiwan, mawawala at lilipas. Kaya nga po ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Kapatid, hindi po mali at hindi po masama na magkaroon ng pera. Ano po? Kailangan po natin yon. Pero mali po na gawin nating Diyos ang pera. Pangalawa, a person can be financially rich but spiritually poor. Opo, maaari pong mayaman tayo dito sa lupa, pero kung hiwalay po tayo sa presensya ng Panginoon, mahirap po tayo spiritually, mahirap po tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. Sapagkat ang tunay na kayamanan po ay ang tunay na relasyon kay Kristo. Pangatlo, life is short and uncertain. Ala po nung hangal na mayaman, na porque mayaman na siya, mahaba pa ang buhay niya at kontrolado niya ito. Pero mga kapatid, napakalinaw po na hindi po natin hawak ang bukas. Hindi po natin alam kung hanggang kailan na lang tayo dito sa mundo. Hindi po natin alam kung anong mga mangyayari sa mga susunod na oras, araw, linggo, buwan o taon. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 14, ang buhay ng tao ay parang isang hamog na sandaling lilitaw at agad ding mawawala. Kaya mga kapatid, dapat po ay maging handa tayo spiritually. At pang-apat, be rich toward God. Ano po ibig sabihin nito? Mamuhay tayo para sa Diyos. Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. At gamitin po natin ang buhay at biyaya na patuloy pang ibinibigay ng Diyos sa atin para sa kanyang kapurihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 2, ituunin niyo ang isip sa mga bagay sa itaas. Because success without Christ is still spiritual loss. Again mga kapatid, hindi po itinuturo ng Panginoong Hesus na masama ang pagiging mayaman. Actually po, may mga tao pa nga pong ginamit ang Diyos na mayayaman tulad ni na Abraham, ni Job, bilang kanyang mga lingkod. Pero napakahalaga po ng babala at paalala niya na huwag po nating ilagay ang security at puso natin doon sa kayamanan kaysa sa Diyos. Kahit ano po ang hamon nito para sa bawat isa sa atin. Tanungin niyo ang sarili mo, kapatid. Ano po ang pinapahalagahan mo ngayon? Pera, pangarap, success, o anumang material na bagay dito sa mundo? Kapatid, wala pong masama ang magtrabaho, magsikap at mag-ipon. Pero huwag po nating kalimutan ang pinakamahalaga, ang kaluluwa po natin at ang spiritual na kayamanan. Sabi nga po sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makantan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kapatid, ang Panginoong Hesus po ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mawawala. At sa Kanya lang po natin matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Kaya habang may oras pa po kapatid, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo.
ibigay mo ang puso mo sa Kanya, at mamuhay ka para sa eternal, hindi lang para sa pangsaglitan. Amen?